Nakatadahong ibenta ng pamahalaan ng ilang pong malalaking mga ari-arian, kabilang po ang Food Terminal Incorporated, ang Mylong Property at ang bahagi nito sa South Luzon Expressway bago po matapos ang taon. Ito nga po'y kasunod ng matagumpay na pagbebenta raw ng mga condominium at parking slots sa Atrium of Makati na nagkakahalaga sa halos 1 bilyong piso. Ayon po sa Privatization and Management Office, layunin po ng mga sinasabing pagbebenta na para nga daw po mapakinabangan ang mga idle government assets at makatulong sa napakalaking utang ng gobyerno. Target daw ho ng pamahalaan na makalikom ng 101 billion pesos mula po sa privatization program sa loob ng taong ito. Sa gitna po ng iniindang electric bill shock ng mga consumer, pinalawig po ng Energy Regulatory Commission ng ERC ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo ng kuryente. Sa utos po ng ERC, saklaw nito ang mga hindi nabayarang bill mula po yan Agosto hanggang Oktubre. Ipinag-utos ito ng ahensya, sa gitna pa rin po yan ang umiiral na state of national emergency ng bansa. Bukod sa pagsuspinde sa service disconnection, papayagan din ang utay-utay na pagbabayad ng kuryente para maibsan po ang pasani ng ating consumers. Tiniyak naman ng Meralco na walang kahina-hinalang singil sa mga customer. Ang paglobo ng bayarin ay dahil po sa taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies at ng pagtaas ng konsumo ngayong El Nino. Nagtatanong baka daw maaari ding ibenta yung kaldero doon sa Clark. Gawa pa sa ano yun? Uy, kung makakatulong. I mean, kung makakatulong naman sa gastusin, why not? 45 million mahigit Have na you been kaldero. there? Oo. Have you been there? Doon sa pinag-uusapan? Nadaanan ko lang one time at mukha pong wala na yatang gumagamit doon sa facilities. Meron naman kahit papano. Panaka-naka. Yes, ang tanong nga daw dyan, yung maintenance po nito. Itataas po ng National Food Authority ang minimum buying price ng palay sa 21 pesos per kilo. Simula po yan sa susunod na anihan sa Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nito na matulungan daw ang mga magbubukid na makabawi sa pagtaas ng gasto sa pataba, langis at ilang pang farm inputs. Inanunsyo rin po ng kalihim na hindi papayagan ang pagpasok ng imported rice sa mga daungan ng Iloilo mula kalagitnaan po ng Setyembre hanggang katapusan po ng Nobyembre. Layunin po na hakbang na mabigyan proteksyon ang mga lokal na magbubukid sa panahon po ng kanilang peak harvest at maiwasan ang kompetisyon mula sa imported rice. Inaasahan din daw ng Agriculture Department na mas mapalakas pa ang posisyon ng mga magbubukid sa pagbebenta ng palay dahil sa mga bagong hakbang ng NFA. Nagkasundo po ang National Transmission Corporation at ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines upang paghusayin ang pamamahala po sa mga pangunahing programa para sa renewable energy. Nilagdaan po ng dalawang ahensya ang isang Memorandum of Agreement na magtatakda po ng sistema sa pamamahala ng Feed-in Tariff Allowance at Green Energy Auction Allowance Funds. Sa ilalim po ng kasunduan, mas mapapadali ang koleksyon at pagre-remit ng mga pondo mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon sa Transco, layunin po ng partnership na palakasin ang pagpapatupad ng mga programa na sumusuporta sa pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa. Lumakas po ang halaga ng piso kontra dolyar ng bahagya sa ikalawa pong magkasunod na araw ng trading dahil nga daw sa mas mababang inflation doon sa Amerika. Nagsarado po ang palitan sa 61 pesos and 62 centavos. Mataas pa rin po ito per dollar mula po sa 61.69. Ayon sa mga ekonomista, bumaba daw po ang pagkakataon ng panibagong interest rate hike sa Amerika na nakatulong sa pagluluwag daw po ng presyuhan sa dolyar. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.